So magandang araw mga kapatid, magandang araw sa inyong lahat. Ito umulan mga kapatid, kasalukuyan nga naabutan tayo sa ulan sa paggawa natin ng video sa pang-araw-araw nating update sa ating mga alagang manok. So tara, for today's video mga kapatid, mag-sharing tayo sa ating mga sitwasyon sa ganitong uri na umulan na naman. So bagong lahat mga kapatid, tara samahan niyo ako. Pero mag-intro muna tayo mga kapatid. So yun nga mga kabrid, umulan sa sitwasyon natin mga kabrid. Mag-sharing tayo ng ating sitwasyon sa ating mga alaga mga kabrid. For today's video, I would like to share all about my backyard situation during the ongoing rain mga kabrid. There's an ongoing rain sa ating backyard mga kabrid. Mag-share tayo. I-share natin, ipakita natin ang mga ginagawa natin sa ating mga pag-aalaga ng manok mga kabrid. So ayan, ipakilala din natin ang ating mga alaga mga kabrid. So yan, mga inahin natin na hindi naglimlim. Ayan sila mga kabrid. Tapos yung ating si Bulik, yan, 11 months old, 12 months old na yan. Ayan niya, payungan yan siya, payungan na ano, yung buntot niya hindi normal, patayong tayo mga kabrid. So ganito, gagawa sana tayo ng vlog kaso naabutan tayo ng ulan. Pero tuloy tayo kasi ilang araw na rin tayong hindi nakakapag gawa ng ganitong klaseng video. So ayan yung kapatid ni Bulik. Yung kapatid nito andun sa loob, sa roster house mga kabrid. So ito yung kapatid, yan 18 months old mga kabrid. Isa siyang round heads mga kabrid, raling sa ating cross ng Kelso over round head mga kabrid. So yan ating namang crossbreed mga kabrid, crosses. Ibig sabihin na ang kanilang parents is not related mga kabrid. Hindi sila magkalahi or hindi sila magkadugo mga kabrid. So yan kinalabasan isang Boston sweater mga kabrid. Boston sweater na banggirado, malaki pangangatawan, broodcock size mga kabrid, 2 years old na po. Tapos yung batch niyan, ito crossbreed. Tapos itong kabatch niyan, yan ang kaedad niya, isa siyang sa inbreed naman ito. I mean yung parents po niya, pag sinabing inbreed is may relasyon, or I mean mag-ina, magkapatid, it's either like that, magpinsa o basta magkapatid, mag-ina, mag-ama, ganon mga kabrid. So ito mga kabrid, back to lolo mga kabrid. Ayan ang lumabas sa ating Kelso inbreed mga kabrid yan, So ayan siya, ayan, sobrang laki ng palong niya kaya binawasan natin ng palong mga kabrid. Tapos ayan ito naman yung ayan, 2 years old na rin po ito. Sa Kelso naman po ito mga kabrid. Ayan yan. So kung may lumabas na mga hatches side sa nanay niya, ito naman yung sa father side, isang round head mga kabrid, na itim ang kuko, itim ang tahid, tapos po siya, yellow ang paa mga kabrid. So yeah, maulan mga kabrid, ganito kahirap magkuha ng video, mag-monitor sa area kung maulan po. So ayan ito naman, dahil nasira niya yung payong niya, ayusin natin yung payong na yan. Isa siyang tornado hatch mga kabrid. Yan siya, pulang-pula yung mukha niya. Pag ang manok pala mga kabrid sanay sa ulan init, ayan, ulan ulit, nakakasurvive sila sa mga ganong panahon mga kabrid, matitibay mga kabrid, malulusog ang mga alagang dumadanas ng mga ganon mga kabrid. Yung nakaka-experience sila ng ulan, nababasa sila sa ulan, and then yung katawan nila mismo, yun yung puproduce ng protection nila, nagpapatibay sa kanila yung mga hirap or mga ganun sa Hindi naman lahat sa pagkakataon, may mga panahon din sila ay may mga iba na nagkakasakit dahil sa ulan pag nauulanan. Pero mayroon namang iba na kahit ganung panahon, yun pa ang mismong nagpapatibay sa kanila. Kaya minsan may talagang matitibay na manok dahil ang magiging rason nila sa pagiging matibay ng manok nila dahil mga survivor po yan sila ng ulan, ng init, ng mga pabago-bagong panahon. Nakakapag-survive po ang mga ganun, kaya sinasabi nilang matibay. May mga manok talagang sisiw pa lang mga kabrid, bilang isang backyard breeder, mapansin mo na matitibay ang kanila depende sa pag-aalaga mo at pagbibreed mo. May talagang natsatsambahan natin na ang labas ng crosses natin or inbreeding natin na pagpapares is magandang linyang nilalabas. Magandang linya, malulusog, malilit pa lang, makikita mo na yan, mapapansin mo na yan sa mga galawan nila, sa pagkain nila, and then sa movement, ganon, magalaw, matakaw, mapupula ang muka, maliliksi, maiilap, yan mga malulusog na palahi yan mga kabrid. So
Mostly ito yung mga batch natin ngayong taon. So hindi natin binibilang yan, pero yan ayan 10 yan. Tapos ito may isa pa. Tapos ito mga 2 years old yan, yung tatlo na yan. Tapos ayun yan 5 yan mga kabrid. Ngayong taon din yan. So marami-rami tayo ngayong taon dahil sabi ko nga sa inyo, ang pag-i-inbreed ay napakahirap. Napakahirap pong gawin. Ang dami mo pong may encounter na mga defects, problema, side effects dahil nga magka-relative sila. May linya ng dugo na halos magkapareha. So minsan ang parents ang ginagamit natin is talagang may relation, or I mean mag-ama, maglolo, maglula, mag-ina, magkapatid pag straight breed po. So maraming ma-encounter. Pero ang kagandahan po mga kabrid, base sa experience ko, the more you do the process of inbreeding, the more the selection is better mga kabrid. The more you continue inbreeding, or the more you continue doing the same bloodline relation, they will produce better and better. So for the first time, halimbawa nag-start ka mag-inbreed, maglola or mag-ama, doon ka pala magsisimula sa ganon, napakahirap. I mean halos 20% mga kabrid. Ibig sabihin ng 20%, halimbawa pag makapalabas ka po ng 10, 2 lang din ang maayos mga kabrid. 2 lang, halos lahat, kaling mo lahat. So sa pagpili ng mga ganyang bone structure mga kabrid, bone structure, movement, maraming basta mahina ang buto, formation ng buto, maninipis ang buto, maliliit ang buto, huwag mo nang bigyan ng panahon yan. Dahil sa una pa lang, pag mali ka ng selection mga kabrid, lahat ng proseso magiging mali, lahat ng proseso magiging mahirap. So yun pa lang ang pinaka baseline ng pagsiselect is yung bone structure nila mga kabrid. Proper health, bone structure. Mostly pag malalaki talaga ang buto ng manok, malulusog yan mga kabrid sa pagsiselection. So yun ang binabasihan ko. Pangalawa, halimbawa nag 2/10 ka, pangalawang mo is 3/10, 4/10, 5/10, hanggang sa mabuo mo na. Kagaya nito mga kabrid, halos ilan lang, halos wala nga mga kabrid. Meron tayong under monitoring, meron tayong sinasabing less priority or less ranking for the selection mga kabrid. So yan mga primary natin, mga puti mga kabrid, yan ang 5 years nating inbreeding, yung sinasabi kong 2/10, mula sa maliit na pagsisilik hanggang sa, dahil makikita mong magaganda lang nilalabas, paunti na ang sinasabing selection for culling na sinasabi, hanggang sa 100% mo na siya mga kabrid. Doon ka na mag-stop pag nakita mo na yung hinahanap mo. Ayan, kagaya niya nakapagpalabas na tayo ng mga puti mga kabrid. So monitoring pa rin, kasi maaaring kailangan pa natin mag-deep inbreed, kailangan pa nating laliman, or kailangan pa nating hanapan sila ng mas maganda-gandang labas. So yan ang mga puti na para sa akin is napakataas na ng percentage ng line na kelso mga kabrid, which is more on round head. Meron din tayong puti ang paa na parang claritin siya, kasi ang kelso po mga kabrid para sa akin, sa pagkakaalam ko, is a mixture of different bloodline din siya. Hindi rin siya yung pinaka baseline talaga, hindi gaya ng hatch na baseline yan, base bloodline yan mga kabrid. Hatch is hatch, wala ka nang mabibiyak dyan na sinasabi, wala ka nang mapoproduce na ibang lahi pag ang hawak mo is hatch mga kabrid. So sa kelso marami, may halo-halo po yan, not to mention kasi basta halo-halo po. Paano ko po nasabing halo-halo? Kasi pag ginamit mo po siya pagdating sa breeding mga kabrid, magugulat ka, may mga lalabas na iba-ibang kulay mga kabrid. May malatuba, gagaya nito, may lalabas na malatuba na sinasabi nilang throwback mga kabrid. Ayan, malatuba yan, galing yan sa ating inbreed. Laging set ko, laging pag i-inbreed ko, laging may malatuba. Hindi ko pinupukusan dati ang mga malatuba na lumalabas, kasi malilihis ako sa target ko talaga na mag-preserve ng linyada na gusto ko, gaya ng mga puti. Ang tinarget ko talaga gamit ang ating pinaka puno na sinibalang na kelso 1/4 is makapag-produce ng puti. By the color, sabi ko pag makapalabas ako ng puti, doon ako mag-i-start ng monitoring kung tama na ba o ano pa. Hanggat hindi pa po ako nakakapagpalabas ng puti, sabi ko hindi pa ako titigil, kasi alam kong nasaan ako, nasa tama akong linyada. So
kahit iba yung ginamit natin na kulay, basta magkaroon ng yung apo-apo sa tuhod niya na ang ginamit natin, apo-apo sa tuhod na, kasi 5 taon na mga kabrid, pabalik-balik lang. Ayan na mga kabrid, for the first time 4 na puti mga kabrid, 4 na puti ang ano natin na i-produce. So sabi ko, tingnan natin kung tama na po siya. So ayan o, may mga puli, banggirado, mostly roundhead din. Ang kagandahan mga kabrid pag pag nag-continuous ka ng drip ng inbreeding mga kabrid, lahat ng ginamit mong linya may lalabas na parang pure. Yung tipong mapansin mong matas talaga, hindi nahalo ang kagaya ng mga hats. Kagaya ng mga hats mga kabrid, mayroon tayong lumalabas na green-legged na mga hats. Ayan, may mga green-legged na tayong hats dyan. So mataas-taas na yun mga kabrid. Parang ano natin, talagang hats na yun mga kabrid. Meron tayong lumalabas na puti, kagaya niya no, puti, yellow leg, yung kilso talaga. Ang disadvantages lang din is the more pala, para sa observation ko mga kabrid, the more po pala na mataas ang antas ng linyada or bloodline ratio ng inyong alaga, the more na nagiging mababa sila mga kabrid. Sabi nila, pag paulit-ulit mong ginagamit, lumiliit ang produce. Lumiliit sila dahil malataas na po ang antas nila mga kabrid. Walang mataas ang antas na linyada na malaki, unless na ang linyada nila ay mga asel, mga yung malalaki talaga ng manok, yun talaga. Pero pagdating sa mga ganitong game birds mga kabrid, yung mga linyadang ganito, ang gamit nating linyada is round heads, hatches mga kabrid. Ayan, round head at hatches ang ginamit natin. Yun ang ang lumabas. May lalabas doon mga kabrid, may lalabas doon na purong hatches, may lalabas na purong round head, may lalabas na kilso, mga gano'n na mga pure talaga na parang kilso siya. So pag nag-breeding ka mga 5 years, 4 years mga kabrid, may makukuha ka na nun. Depende sa tsamba or sa ipoproduce ng iyong lahi, depende sa linyada na ginagamit mo, and depende sa antas ng kanilang ratio of bloodline. The more na higher, the more mas makakapagpalabas ka ng medyo malakas-lakas ang antas na ano. So minsan may mga nagko-cross or nag-inbreed na labas agad, nakapagpalabas agad ng puti. Ibig sabihin yung gamit niyang bloodline ng manok niya is mataas na, kaya hindi na siya nahirapan makapagpalabas ng hinahanap niyang manok. So ayan mga kabrid. Ayan, umuulan mga kabrid, kaya dito lang tayo. Umuulan kasi. So baka naman tayo magkasakit. So ayan, hanggang dito na lang ang ating munting paglalathala. Marami pong salamat, and hopefully po mga kabrid, lagi lang po kayong nasa maayos na kalagayan. Ingat lang po lagi, maging maging happy go lucky tayo lagi, maging masayahin mga kabrid. Salamat, and God bless po sa inyong lahat.